Good morning mga karos. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Today sa January 21, araw po ng linggo. Ito meron tayong upload video ngayong araw ng linggo dahil meron tayong ocular visit dito sa Phase 6A, isang army na single firewall. Ay mga karos, tuwing umaga, ang ginagawa ko, umiinom ako ng tubig palagi pagising. Hindi ako nagkakape, siguro bihira lang po sa loob ng isang buwan, mga 2 beses. Nagkakape tayo sa umaga, pero bihira ko lang gawin. Importante sa akin yung tubig. Ayan, pagka gising ko ng umaga, tuwing linggo, kahit papaano ito, naglilinis tayo ng bahay. Ito kasing bahay na to, parang opisina ko na rin. Dito ko dinadala at iniimbitahan yung aking mga kliyente. Ayan, binubuksan ko muna lahat ng ilaw. Tuwing umaga rin, binubuksan ko yung aking computer para mag-upload ng video kasi araw-araw nga po tayong nagbablog. So, everyday din yung upload natin. So, ito, magpa-publish muna tayo ng video natin. Tapos, syempre, may konting kakalikutin tayo dyan bago natin i-upload. Umpisa na po muna natin na magwalis-walis dahil sa sobrang busy po natin. Nasisiguro ko napakakapal na ng mga alikabok dito sa flooring sa sahig. Kaya tuwing linggo, ito kahit papaano makakapag-day off tayo kasi dati na nakaraan lagi tayong pumapasok. So syempre ilalaan ko naman yung oras ko ngayong linggo dito sa bahay. Kung ano yung kaya kong linisin dito sa bodega dati namin na ngayon ay mukha ng bahay, di ba? Tingnan nyo naman. So gagawin natin every Sunday para naman kapag may bisita, meron tayong kliyente, malinis nilang dadatnan tong ating opisina. So, hindi lang yan yung gagawin natin mamaya. Maglilinis din po tayo ng CR natin or ng toilet and bathroom kasi ilang linggo ko na yan hindi nalilinis. So, ito, tatapusin ko muna yung aking pagpawalis dito. At syempre, kailangan din po yan dakutin ng tama. No? Hindi po natin yan basta-basta itatapon sa floor drainage kasi kapag yung alikabok na ipon yan, babara po yan, di ba? Tapos tuwing linggo din, mas marami akong oras para i-double check yung mga ginagawa naming project dito. Siyempre kahit maliliit lang yung mga bahay dito, townhouses, row houses, kailangan i-monitor pa rin, i-double check para kahit papano, nakahanda tayo sa bawat Lunes na darating kasi siyempre pagka Lunes, yan, umpisa uli ng trabaho, balik trabaho uli galing sa day off. Yung mga nakikita nyo nga po pala dyan, mga folders, yan po yung dami ng project na ginagawa po namin ngayon. Ayan double check ko pati yung mga gate pass at yung susi. Ayan nga pala yung toilet and bathroom namin. Tingnan nyo. Ako, diba? So, papakita ko sa inyo. Ayan, medyo naninilaw na yung water closet. Medyo namumuti na yung aking sliding door. Pero may sikreto dyan kung paano yan nililinis. Bali marami muna akong aasikasuhin ngayon. Tapos mamaya, kung kita nyo, di pa yan naliligo. Ayan, maliligo na rin tayo. Babalikan ko yan mamaya. Tapos ito nga po pala sa may back extension namin, naglagay muna ako ng pansamantalang gamit dyan. Kasi syempre, dito ako natutulog. Ayan nga pala yung mga fire extinguisher ng aming mga kliyente. Tsaka yung nakakarton na yan, materialis din po yan. So, ito, sa lamesa, makikita nyo, yan yung mga ongoing project namin. So, sa bawat isang folder, isang bahay po yan. Yan, mabibilang na dyan, syempre, no? At madadagdagan pa po yan. Possible nga po pala, baka mag-10 or mag-11 yung sunod-sunod na project namin. So, importante yung may label yung bawat folder para hindi tayo malilito at naka-organize siya. Kaya na-handle ko ng maayos yung mga project, kahit marami, kahit sabay-sabay, basta naka-organize yan. Yan, malaking bagay na yan. At syempre, dito sa may bandang TV console natin, nandiyan po naka-display yung mga alak. Pinupunasan din natin yung mga yan everyday or every Sunday kung may oras. Bali, shoutout na rin po kay Sir John De Leon, yung aming aircon and supplier installer namin. Binigyan niya po ako bago mag-December ng air purifier. Ayan, maraming salamat sir. At nagagamit ko dito sa bahay. So, syempre, every day or every Sunday, basta may konting time. Shoutout din kay Ate Gladys. Yang parang exercise tools na yan, siya po yung nagbigay po sa amin yan. So, nandito yan lagi sa bodega. Ito na rin yung time at araw tuwing linggo na i-check ko yung mga materials na nandito sa aking bodega. So, yung pinaka-bodega ko para sa construction, itong harapan ng bahay. So, yung mga bawat crates na yan, ang bawat laman yan, bawat isang unit.
So para hindi rin ako malito, nilalagay ko na dito lahat sa bodega yung mga gamit. For example, yan, gamit yan ng mga kliyente natin. So materialis yan para dun sa site, sa mga ibang project natin, para dire-diretso. Ito rin yung everyday na makikita nyo na dito ako nag-i-intro. Ayan. Tapos syempre mga karos, gumagawa na ako ng thumbnail dito bago ko po tuluyan i-publish yung video. Maraming salamat nga pala kay Mrs. Ayan, ginawa niya tayo ng almusal. Yan, nilagang mais na nilagyan niya po ng konting asin at margarine. So, hilig ko rin magpa-araw tuwing linggo. Pero pagka araw-araw, Lunes hanggang Sabado, bihira ako na siya magawa kasi may pasok. So, ito, may time pa tayo magpa-araw. Maganda po ito sa kalusugan habang kumakain po ng umagahan. Ako naman, bihirang-bihira mag-almusal. So, yung mais, kakaiba kasi yan sa umaga. So, ayan, yan ang nilalantakan natin habang nagpapaaraw. Saktong-sakto, may dumating na basura. Ayan, mababantayan natin kung mahahakot ba nila lahat yung basura natin. So, ito, meron pa akong extra time ngayong umaga bago magtanghali. Gumagawa ako ng contract bago po dun sa susunod natin na project. So, ito, nakaligo na tayo, nakapag-ayos na. Mukhang paparating na po yung ating client na i-ocular visit natin dito sa Phase 6A. So, isa po siyang Armina unit. Yun ang may pagka-similarity po siya sa sa Angelita houses dito sa Phase 1 and Phase 5. At syempre kailangan natin ng ballpen at papel para maisulat natin yung kanilang mga ipapagawa. Medyo natagalan yata yung client owner natin. Hintayin natin, bale ito, kain muna tayo ng tanghalian. Ayang gulay, pinapapak po natin. Meron din po tayo dyan na extrang sabaw. Ito nga po palang kinakainan ko. Shoutout po kay Ma'am Lani David. The all-time favorite na karinderya na lagi kong kinakainan dito sa Phase 1. So ayan, may kasamang longganisa po yan. Medyo meron pa naman tayong oras. Dinala ko muna yung owner dito sa shop ni Tatay Zenon at saka ni JJ. Bali, sila po yung regular na nagme-maintenance po ng ating sasakyan. Dito lang po yung matatagpuan sa may tapat ng Vista Mall. So samantalahin muna natin. Habang wala pa yung kliyente natin, ihahatid muna natin tong owner. Total naman, hindi naman pa natin siya gagamitin. Bago ko naman po ito dadalhin at ipapaayos, ipapa-maintenance dito sa talyer, sinigurado ko muna na hindi talaga siya muna kailangan sa site. So ito kasing owner, kailangan din po ng maintenance. Bali, papapalitan na po natin to ng change oil. Ipapa-inspect natin yung ating mga brake. Kasi napansin ko medyo humihina na yung kanyang brake. At syempre yung ibang mga parts pa dito kahit papano, papagalawin po natin sa kanila at ipapaayos. Shoutout na rin kay Kuya Jun kasi si Kuya Jun ang regular naman na nagbe-maintenance ng under chassis nito. Siya po yung naglilinis, tapos siya rin po yung nagpipintura. So eto, nandito na tayo kila Tatay Sinon. Ganyan lang po yung kalapit. So dito na. So, ipapa-quotation po natin kung magkano po ang pwede nating magastos dito. Yan, habang naghihintay tayo sa ating client. Bali, shoutout nga po pala muna dun sa palagi po nagpapaalala na yung wiper daw. Yes, kaso nga lang, hindi yun yung priority ko kasi wala na po akong balak na ilabas kapag malakas ang ulan. Wala na po akong balak ilabas itong sasakyan. Yung wiper kasi nito, palagi lang din talagang masisira kasi ordinary type lang yung pwedeng ilagay sa kanya. Kapag naman naipilit po natin na maglagay ng wiper, kahit ordinary type lang, lagi naman po siyang mababasa kasi kita nyo, open siya, wala po siyang pintuan. Hindi ko rin po siya regular na natatakpan at nakokoberan. So, ang priority natin dito para sa safety natin is yung mga salamin, yung mga mirror, side mirror, tapos yung pinaka-mirror dyan sa may loob para makita ko yung likuran. Papapalitan ko na rin po ng headlight ito kasi yung headlight nito nakakasilaw. Tsaka kulay dilaw pa. Sabi ko dun sa gagawa, kahit yung puti na lang. Yan. Tapos pina-inspect ko lahat ng yung 4 na gulong kung maganda pa po ba yung performance ng brake. Ayan, shoutout kay Tatay Sinon. Ayan na po siya. So, pinapaayos ko po lahat sa kanya. Kung ano lang po yung kaya natin kasi medyo nag-save din po tayo ng pera dahil wala pa po tayo masyadong natatapos na budget. Alam nyo naman po sa pangungontrata, tayo lang po ay kikita kapag natapos yung project natin. Ayun, kakatapos na natin na kumain, manangalian. Nandiyan na daw yung client natin sa Phase 6. Yan, bali may ocular visit tayo. Sana magkasundo kami.
Kagaya nga po ng sabi ko, sana magkasundo po kami nitong ating bagong makikilalang client owner dito sa Phase 6A. Yung unit nga po nila ay isang Armina single firewall na may 54 square meter lot area and 42 square meter floor area. Siyempre gagawin ko yung best ko para ipaliwanag lahat sa kanila yung mga dapat gawin po sa bahay nila at saka yung aming mga services din. Isa po itong part at challenge po bilang nangungontrata dito sa Lumina. Susundan ko lang po itong kotse nila at nandito na tayo. So nandito na po tayo. Yan, shoutout po kila sir and ma'am tsaka sa kasama po nila. At shoutout na rin po sa napaka-cute po nilang anak. So ito nga po pala yung Armina single firewall. So kaparehan niya rin po yung Angeli single firewall and Angeli townhouse. So may kaibahan nga lang po sa mga bintana. So doon lang po ang pagkakaiba, pero the rest halos pareha naman. Meron kasing location sa harapan ng bintana na hindi ganun po sa ibang mga Angeli na townhouses. Meron din po silang end-lot corner. Tapos ang gusto yata nila rito naka-slab. Dito sa Ocular Visit, ang napuna ko lang po talaga itong lupa sa likod. Medyo mataas po yung kanyang natural ground level sa likod ng kapitbahay. Tapos yung sa kanila naman ay medyo mababa. Yung mga townhouses dito nakagaya ng Armina at saka mga Athena, lahat po sila ay may installation na tiles sa floor area at saka mga kwarto. Pero napag-usapan namin dito na pababaklas na lang po nila to para sa ikagaganda pa ng unit. Ayan yung toilet and bathroom. I-house improvement din po natin yan. I-enhance natin yan at pagagandahin din. Dito naman po sa taas, ayan, yung railing natin. Magkakaroon po ng staircase cover yan. Meron nga po palang 3 bedrooms to pag akyat natin. At yung mga ginamit nga lang po pala na pintuan dito ay mga ordinary na door jamb at saka mga flush door lang. Tapos yung kisame at saka partition, puro plywood lang yata ang mga ginamit dito. According dun sa mga nahawakan ko kasi pinturado siya. Pero nakakasiguro ko na plywood lang po to. Bali yung floor area naman dito sa second floor, hindi nga lang siya naka-tiles. So itong mga division na to at kisame, napagkasundoan namin na baklasin po lahat. So, mapapakinabangan naman natin yung plywood para sa mga pamorma ng slab at saka pamorma ng poste just in case na mga tuloy po tayo dito. So, ito, gusto nila 2 bedroom partition lang dito. Tapos, syempre, i-enhance din po natin itong staircase. Yan, may mga part nga lang po ng area dito na may tagas, hindi na mawawala to, kaya kailangan po natin na ayusin lahat to. So, sa nakikita ko naman, magkakasundo naman po kami nila client owner dito. Tapos na kami mag-usap, in-repair ko na rin po sa kanila yung ating mga naglalakad regarding sa tubig kuryente at yung naglalakad din po ng ating permit. So, nandito na rin tayo sa Phase 6. Daanan na rin po natin yung ongoing project dito. Shoutout po kay Sir Lester. Ayan, day off tayo ngayon linggo sir. Kaya ito, pahinga muna yung inyong bahay. Ayan naman yung ating mga materyales, hollow blocks, graba, buhangin, at ito yung mga nagawa kahapon. So dito, pagpasok namin ng Lunes, dire-diretso naman na po yung ating CHB laying dito para mas lalo makita natin yung bakod. So meron din akong dadaanan na isa pang unit. Ito naman po ay Athena din. Yung dinaanan ko nga pala, Athena din yon. So bukas, may tataon at pepwesto rito. Ayan, dadamuhan po natin yan para malinis. Ang kagandahan dito, meron na rin po siyang kuryente, meron na rin po siyang supply ng tubig. So, mga tao na lang po nagagawa ang hinihintay po nito. Yan, shoutout naman po kay Ma'am Ludi. So, ito, paalis na po tayo ng Phase 6. Meron pa akong gagawin sa bahay. Maglilinis pa po tayo ng toilet and bathroom natin. So, ayan, kailangan natin linisin yung toilet and bathroom natin. Hindi makukumpleto yung araw natin kapag hindi po natin to ginawa. Kasi syempre, kung gusto natin na magandang toilet and bathroom, kahit maganda yung pagkakagawa po niyan, kung lagi naman marumi at nanggigitata, wala rin, di ba? So, ayan, itatransform natin yan, lilinisin po natin yan para lagi naman po tayong masaya sa tuwing naliligo tayo at wala tayong iniiwasan. So, di ba, tingnan nyo, pati timba. Yan nga po pala kung bakit naging ganyan, yung mga yan, dahil ang tubig natin dito sa Lumina ay deep well. So, makikita nyo rin po sa ating sliding door, gumamit tayo ng black type dyan na aluminum, yung namumuti siya dahil gawa rin po ng tubig yan. Pero kung nawasa yung tubig, bihira po mangyari yan. So, ito yung ginamit ko. Downy na may tide para mabango naman at hindi tayo masuffocate dito. Siyempre, gagamit din po tayo ng Sunrox pero hindi po yung natural. So, gumamit din tayo medyo may amoy siya na mabango
para hindi tayo masuffocate dito kasi matatapang po na chemical yan eh. So gagamitan lang din natin siya ng Scotch-Brite na may foam. Tapos ito nga pala ang isang sekreto ko sa paglilinis po ng mga water closet. Ayan, pwede po yung number 1,000 na liha. At saka sa mga naninilaw nga din po pala na shower head, shower valve, ayan, sa mga bidet, yan, pwede po ang liha na 1,000. So ito, umpisahan na po natin yung paglilinis. Nagtimpla nga lang po ako dyan ng pinaghalo ko yung Sunrox at saka yung ating Tide na powder. Alam nyo mga ka-Rawhouse, natutuwa ko kasi may time pa ako dito sa bahay. Ayan, nakakapaglinis pa ako. Masarap po sa pakiramdam na kahit papano, marami tayong ginagawang trabaho, medyo busy na tayo, ay nagagawan pa rin natin bigyan ng time yung bahay natin. Especially na yung ating pamilya. Siyempre yung ating mga anak, kahit papano ay napapasyal po natin sila, nabibigyan natin sila ng oras. Itong pagkukudkod natin dito, marami naman po itong kapalit. Dahil bibigyan po tayo nito at papangitiin tayo nito araw-araw. Dahil sa tuwing nakikita natin yung bahay natin na naka-organize, maayos at malinis, syempre sobrang sarap sa pakiramdam, di ba? So ito, kuskus lang ng kuskus, linis lang ng linis. Isang sekreto ko nga pala, shoutout dun sa mga nagtatanong kung ano daw ba yung panlinis ng tiles, lalo na kung naninilaw. Lahat po ng ginagamit kong cleaning material, meron po siyang Sunrox lagi. Kaya yung resulta, makintab. Pero kung yung tiles talaga ay grabe na sa mancha at hindi na po matanggal kahit Sunrox, meron pong nabibili sa Shopee na mas magandang chemical. Nakalimutan ko nga lang po yung tawag dun eh. Pakihanap na lang po sa mga ibang nagbablog. Nakalimutan ko lang kasi pero baka makakuha kayo sa kanila ng mas magandang idea pa regarding dun sa materials at chemical na in-apply po nila dun sa mga tiles. Na talagang dating sobrang mancha na ay dilaw na dilaw ay nagawa pa nilang ibalik po sa dati. Yung dating linis at texture at saka yung kaputian. Itutuloy ko lang po yung paglilinis ko dito. Ayan, malapit na tayong matapos. Maraming salamat nga po muli sa umabot po hanggang dulo sa ating video. Habang naglilinis po ako, shoutout po kay Dency Pendon from Davao City. Ayan, shoutout na rin kay Sir Chay Larios. Meron siyang tanong pero baka sa susunod na vlog na rin. Shoutout na rin po kay Yashu Klim. Meron din po siyang tanong baka sa susunod na vlog na rin po. Ito po kay Grace de los Santos. Yan, shoutout po sa inyo. Yung pinakasagot po dyan sa tanong nyo, bakit po may mga naninigarilyo habang nagtatrabaho sa construction naman, freelancer naman kami. Pero para sa akin, okay naman yon dahil nagagawa naman po nila ng maigi yung kanilang trabaho. Pero merong mahigpit na kumpanya na bawal po yung mga ganon. So sa amin, maliit na bagay na lang po yun sa amin dahil kasabay naman po nung paninigarilyo nila, hindi naman po na natin yung may iwasan sa kanila at hindi na po natin sila papagsasabihan sa bagay po na yun. Pero sa akin, okay lang po yun basta nagagawa nila yung trabaho nila. Yeah, maraming salamat po sa inyong comment. So ito na nga po pala yung resulta ng aking paglilinis dito sa aking toilet and bathroom. O, di ba? Baka kasi may kliyente tayo, interviewin natin dito sa opisina natin, tapos mag-CR sila. Syempre nakakaya naman po na ipapasukin natin sila at ipagamit natin yung toilet and bathroom natin na ganun po, di ba? So paano mga karos, kita-kita na lang po sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Always ingat po palagi. Maraming salamat po muli sa pagbisita. Happy Sunday everyone. God bless to all. Yan.